Kasi Pablo, the best yan. Si Mac Pablo, yan. Mac Pablo. Isa pa. Busy ako ng mga nakaraan eh. Yan. Opo. Yung request mo, okay na yan pag nadala ko na dyan. Sige po, salamat po. Eto kuya, eto kasing si Sara Duterte, ito yung tinatopic ko. Parang naiinis siya dahil meron daw humihingi ng relo kay BBM. Hindi binigay ni BBM. Kadete, nag-graduate sa PMA. Hindi daw binigay ni PBBM yung relo niya. Ngayon, parang nagagalit si Sara at gusto daw niyang tigpasin yung ulo ni PBBM that time. Ikaw ba? Ano ba reaction mo dito? Relo lang naman yan. Sara, ito relo ko. Gusto mo Rolex? Bigay ko na sa'yo para manahimik ka na. Alam naman ng Pilipino. Ganun talaga, Makmak. Yung bagay niya, kung hindi na may ibinigay sa kadete, ikaw na lang magbigay kung gano'n, di ba? Para matakpan mo yung mga bagay na yan. Pero sa akin, pinaka-the best dyan is patient. Kasi in public service, kailangan malawak ang pag-iisip mo dyan. Malawak ang kaunawaan mo dyan. Diba, Mac? Saka kailangan kasi sa public service, iintindihin mo at uunawain mo rin lahat ng bagay. Hindi basta yung galit mo kaagad, magagalit ka kaagad na yun lang ang dahilan, no? Diba? Muno ka pa, ba't lumabas ka pa? Kung maiinis lang siya, diba? Kasi ang politics, mahaba ang pasensya ng karamihan dyan. Hindi yung basta-basta iintak ulo mo. So, diba? Kaya nga makabayan ka, makamasa ka. Pero syempre, ang tinitingnan ng tao, yung pagiging ikaw. Yun. Yun nga po ang nangyari dito ngayon kay BP Sara. Sa halip na sagutin yung issue ng 250,000 per night po na safe house, ang isinagot niya parang gigil na gigil siya kay PBBM. Nagpa-press con. So yung safe house 250,000 isang gabi. Para kanino yan? Para sa DepEd po. Sa sa intelligence ng DepEd. Counter terrorism at yung recruitment sa mga estudyante ng NPA daw. So, Kuya Alpa, ikaw nandiyan ka sa Italy, yung bang pinakamahal na hotel diyan, aabot ba ng 250,000 isang gabi? Grabe na yun, Mac. Ano yan? Saan yan? Ito na si yung doorknob nun. Oo. Iba na yan. Napakamahal. Yung mga paniwala, bakit ganun kalaki, di ba? Bakit? Naman, yung safe house lang eh. So, may problema siguro. Nga po. Nakikita akong problema sa bagay na yan. So, yan ang nakakagulat, no? Basta bagay, hindi nila iniisip yun dahil pera ng taong bayan yan. Diba? Yun, tama po. Yun ang masakit dito eh. Okay lang nagastusin nila, gumawasin pag nakakaw, pitikin nila yung kaba ng yaman. Hindi kasi sa kanila yun, taong bayan yan. Diba? Inuutang pa natin yan. Yeah. Diba? Tayo pa rin na nagbabayad ng taong bayan pa rin. Yun nga po eh. Kasi nga po, nung pong nakarang araw, nagkaroon po ng hearing sa Kongreso, sa Senado. Sa Kongreso. Ngayon po, ang dami po daw mga resource person na pinagtanungan ng mga pinagkagastusan ng DepEd. Meron diyan 16 million in 11 days ginasto sa safe house. Tapos mga yung confidential funds na ginastos daw para sa army, pero nung palang yung Youth Leadership Summit ng AFP, AFP pala gumastos doon, walang ginastos ang DepEd, pero ipinasa sa COA at sinasabi na gumastos daw ang DepEd doon ng 15 million sa Youth Leadership Summit. Ngayon po, sa kaba ng yaman natin yung di ba po? Napakalaking pera, Kuya Alpa. Buti sana kung 1,000, 2,000 lang. Hindi, ito, milyon po ang pinag-uusapan. Tapos, ngayon,
Nagpa-press con si Sara, kinabukasan, ang sagot niya, huhukayin daw niya sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos Sr. Tapos, itatapon daw niya sa West Philippine Sea. Eh, Kuya Alpha, ikaw, tatay mo, alam ko, loyalista. Anong masasabi mo diyan? Hindi, dapat sagutin niya in proper way. Hindi yung ang layo ng naano niyo na nagawa niyo na, ilibing niyo na. Pero syempre, ang tamang sagot dito, kailangan sagutin ni Sara. Yung mga paratang na to. Kasi, nandiyan, leadership siya dyan sa siya yung may dyan parang pinaka-pinuno dyan sa DepEd kung may pagkakamali yung mga tauhan niya, dapat iharap niya. Eto nagnakaw, eto. Hindi yung ang isasagot niya, huhukayin niya yung ng tatay niya at itatap. Tama ba yun? Dapat you have to ipaliwanag mo sa taong bayan at you have to be a transparency para malaman ng taong bayan saan pa napunta. Hindi yung ang sasabihin niya huhukayin. Ano ba? Tama pa ba yun? Naging abogado ka pa, di ba? Dapat nga i-depend mo at sabihin mo yung totoo. Kasi public servant ka. Okay? Tama po. Public servant, malaman namin yung katotohanan. Kasi karapatan po namin na magtanong dahil po pera po ng taong bayan namin lahat, di ba? Pero namin may karapatan kami. Pero yung isasagot may huhukayin yung tatay ni Marcos at mental illness siguro. Di ba? Kasi yung values ng pagiging tamang tapat na tao sa Pilipino, yung makamasa, ramdam niya yan. Hindi yung kung ano yung pumasok sa utak mo, di ba? Parang pinipilosopo mo yung hindi tama yun. Public servant Vice President. Yun nga po yung dating. Parang pinipilosopo mo ang taong bayan nun. Kasi pinapa-attend siya ng hearing, pinapapaliwanag sa mga confidential funds na hindi malaman kung saan ginastos. Ang sinagot niya, naggurumentado siya sa press con at puro ang sagot, puro pabalang na mga pagsasalita. Kasi siya makmak public servant ka, attorney ka, alam mo dapat. Kasi alam mo yan, ikaw yung nandiyan sa likod. Posibleng pirma ka lang ng pirma, million yan. Posible yan, di ba? Posible. Kaya kailangan, sagutin mo na lang na proper way. Yung merong etiquette. Huwag yung slangers, yung kung ano lang ang gusto mo, parang kang bara-bara ba parang public servant po kay Mr. Vice President. Mrs. Vice President. Yun lang. Kailangan lang namin na sagutin mo yung paratang na yan. Kasi wala namang masama kung yan ay sasagutin mo, open book, transparency, yung pera. At least alam namin. Kung hindi mo kaya, diba? Kung hindi mo kaya, malis ka na lang kasi hindi namin kailangan ng public servant na katulad mo na slangers. Diba? Yun nga po. Diba? Kung Alpha, katulad yan, na ano po, nabang... Ang photo ng taong bayan, napakababa. Kamay ka, diba? Pangako. Nandiyan ka na sa posisyon mo. Hindi ka ba pipili magtanong ang kapwa mo, di ba? Sige, ano yan? Yung pong, kasi nakukwento nyo dati, naglalaro kayo sa Malacanang na yung papa nyo ay, para nag-contractor po. Oo, tapos kayo ay naging, yung mother and father nyo po, loyalista o para sumusuporta kay Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, yung pong salita na uhukayin ko yung si Ferdinand Marcos Sr. tas itatapon sa West Philippine Sea. Kasi po kayo, loyalista po. Ano po ba yung, kumbaga, mararamdaman ng isang loyalista dyan? Ano ba? Kasi wala pa ako natatanungan Hindi mo kayang gawin yun, unang-una. Makabastusan yun. Kahit sa nailibing yung respeto na lang sa mga namatay. Alam ko, salita mo lang yan. Pero pangit sa isang vice president na magsalita ka nun. Hindi bagay yun. Hindi nararapat para sa isang katulad mo na kagalang-galang pero ang ipinakikita mo sa taong bayan kagaspangan, kababuyan, kabastusan, walang respeto. Yun lang, kahit yun salita mo lang, hindi po dapat kasi vice president po kayo. Yun nga po.
ako sa Malacanang, yung bata pa ako nandun na sa Malacanang, buhay pa si Ferdinand Marcos. Ando pa si Imelda Marcos, sila Amy, Bongbong Marcos, maliliit pa yung mga yan. May mga 12 anyos na yan, sila Bongbong Marcos, Queen Decision. Matatanda, nasa ganun edad yan. So yan, ikot lang sila, ikot doon, laro lang. Pero pangit, presidente po yung Pilipinas, siyang tinatoko niyang huhukayin, parang binaboy niya na ang saligang batas. Diba? May batas po tayo niyan. Kailangan, we have obey. Yung batas po, kailangan marunong po natin sundin. Ito pa rin. Ano ba? Bakit huhukayin? Yun naman na natatawa ako. Dahil ba napikon? Dahil ba asar kayo? Diba? Sagutin niyo lang naman ng tatay. Wala naman kami hinihingi. Kundi yung inyong presence of mind, yung open book, transparency. Yun lang ang kailangan natin. Ang inano daw po niya dyan, si Amy Marcos. Kasi sabi niya daw kay Amy Marcos, kung hindi kayo titigil sa pinagagagawa ninyo, kasama si BBM, yun nga daw po ang gagawin niya. Talagang nakita ko sa mga comment section, nagagalit talaga yung mga tao, mga loyalista, lalo mga taga Ilocos. Sabihan mo ba naman yung kanilang, kumbaga, champion of the Ilocano people yan, tapos sasabihan mo ng ganyan, di ba po? Bukod sa binabastos mo yung presidente, dating presidente, di ba, yung niyan, yung legacy niyan, parang binabasura mo. Bakit kasi alam mo, Sarah, Mrs. Vice President, yung tatay mo ganyanin mo. Kasi siya yung nagpalibing, naman ikaw. Wala kang karapatan magsalita diyan dahil ang ama mo ang nagpalibing. On the first place, wala kang karapatan. Kasi tatay mo nagpalibing. Doon ka magreklamo kung gusto mo. Siya magsabi dito sa taong bayan, hindi ikaw. Okay? Lang yan. Wala kang extra. Anak ka, pero hindi ikaw yung nag-decide. Kaya, kung pinasok mo yung issue na yan, pakiilamera ka. Sayang. Diba? Kaya nga po. Tama po. Sabi ni Kuya Gerardo Carlos, ako ibabaon ko si Sarah sa Dolomite. Ay nako. Masyadong rude etong si BP Sara kasi nga po siguro baka naman sa ama, pero 'di ba babae siya tapos ganun siya magsalita. Hindi na ako nagtataka kasi yan kung natatanda mo talagang barumbada. So, kung natatanda niyo, 'di ba may sinuntok na pulis siya. Diba? Yung pala yun? Sheriff, sinuntok niya. Pinatutupad ng sheriff ng kanyang tungkulin para ipatupad. Pumunta, sinapak. Wag na kayo magtaka kung ano yung kinikilis niya ngayon sa gobyerno natin ngayon. Ganun na, kagaspangan talaga. Barumbada. Tama po. Yun nga po yung sinasabi. Na hindi na magtataka yung salita nga ganun lang 'di ba? Salita ibuhukay na titatapon sa West Philippine Sea, pero yung nagawa niya noon sa isang taong gobyerno na sumusunod lang sa utos ng korte pinagsusuntok niya. Kasi yan pag naupo ng presidente baka maging mas lalo lang niyang gamitin yung kanyang kapangyarihan sa pagiging arrogante. 'Di ba? Opo. Sige, kahit yung palang binarombado niya yung sheriff. Pero yung sheriff dapat naisip din ng mga na ginagawa lang. Pwede naman yung patawag yung sheriff o mag-usap tayo rito. Baka pwede magpapakisupan tayo. Kasi pero hindi agad high temper agad, uminit yung ulo, nandapak. Siyempre, maraming media. Di sikat. Pero sumikat ka sa katarantaduhan mo. Dahil yung tao na yon ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. Di ba? So, kung gawin ko pala trabaho ko dito sa Pilipinas at tuminit lang ulo mo, di sinapak mo rin ako, halimbawa. Anong impact na sa tao? Wala pala tayong batas. Wala tayong respeto sa batas. Na mismong ikaw, yung bumabali ng batas sa Pilipinas.
ginagawa yung tungkulin na tapos sinampak mo. Kayo, ikaw pa naman ngayon, Vice President, at gumagawa ng ganyan, iparirinig mo sa media. Alam mo naman ang media, pag sinabi mo yan, kalat sa buong mundo yan. Sinong nakakaya? Hindi kayo gumagalang sa batas at binababoy niyo ang batas. Nailibing na ho, kahit salita po yun, hindi po tamang salita o sinabi ninyo in front of the public media. Tama po, nakakabuisit lang kasi nga po, siyempre, Vice Presidente yung nagsalita ng gano'n, Vice Mayor yata siya noon nung pinagsusuntok niya yung sheriff. Diba? Ibig sabihin parang walang pinagbago, hindi nag-matured, hindi nag-improve ang kanyang ugali. Na-stuck siya sa pagiging barumbada na pinapakita niya na ang Duterte ganun karahas. Medyo may problema na po agad. Mabuti nga, 'di ba, Kuya Alpha, nakikita natin ngayon kung ano ang ugali ni Sara kasi paano pala kung hindi niya pinapakita 'yan, tapos dumating 2028 election, kumandidatong presidente na ipanalo ng mga Pilipino. Naku po, baka mas malala. Siya patatawag siya, sasapakin na lang niya without camera. Ganun mangyayari niya susunod Kung nagawa niya, nagpapatupad lang ng batas, sheriff, nagawa niya in front of many people, in front of the media, nagawa niya lahat yan. What more kung meron siyang kapangyarihan na pwede niyang gamitin yung kamay na bakal niya. Diba? Tama. Kaawa-awa yung mga nagpapatupad ng batas. Kasi sa taong mga to, hindi ka pwedeng magno May sapa ka o abutin ka ng tama sa akin. Kung ano yung gusto nila na batas, na silang gumagawa ng batas Kaya pag naging presidente yan, useless na ang batas sa ating bayan. Kung sila pagpapatay nga lang ng tao wala na tayong magawa Kasi nakokontrol nila na twist nila yung situation. Pag hindi ka sumunod, kasama ka na nila. Dadalihin ka na rin. Ako, Duterte ako, pero naintindihan ko ng sitwasyon. Naintindihan ko. Mas gugustuhin ko kung ano yung binoto ng taong bayan, dun ako. Pro-government ako. Taong bayan na nagsasalita Makataong bayan ako Natural. Susundin ko kung ano yung pulso ng taong bayan. Hindi ko susundin yung ipaglalaban ko pa yung hindi naman dapat. Alam ko, Pablo yan. Duterte ako. DDS ako. Diba? Pero nakikita naman natin. Kayo na mismo Kayong nakapag-aral, kayong hindi nakapag-aral dyan, alam nyo ang tama at mali. O kayo na humusga, taong bayan. Ano bang ginawa nito? O tingnan nyo yung ginagawa niya. Tama ba? Nahukayin yung patay. Unang-una, wala siyang respeto sa namatay. Patay na nga, hukayin pa. Parang magmamalabis, parang berdugo ka Hindi ganyan ang isang nakaupo sa gobyerno. Respeto lang ang kailangan namin sa inyo. Para nasagot, irespeto ko ng taong bayan. Nung nangangailangan kayo ng boto, halos lumuhod kayo para kayo mga anghel Ngayon, nakuha nyo ng boto nyo. Kamay na bakal, salitang matitigas. Yan ba ang kailangan namin? Hindi. Kailangan lang namin simple. Mapatupad nyo lang ng tama ang batas sa Pilipinas. Hindi yung batas ninyo na mga salita na matitigas. Na lumalabag siya sa ligang batas. Diba? Yun lang naman, Mac Yun nga po konting konting pakisama lang sa mga bumoto sa'yo. Kaya lang parang ang dating tayo pa may utang na loob sa kanila Samantalang tayo ang naging dahilan para maluklok sila dyan sa sa pinalulugaran nila. Loob ang mamamayang Pilipino. Sinasahuran sila. Binibigyan kayo ng tamang sahod ninyo para gawin ninyo yung tamang trabaho para sa amin. Wala kaming utang na loob sa inyo. Kayo may utang na loob. Kasi boto namin, iupo namin kayo. Pero kayo, andyan ang sahod.
Gagawin nyo lang ng tama yung trabaho nyo, hindi nyo pa magawan tama. Diba? Yun nga po. Nag-grado kayo, may pinag-aralan kayo, pero ang kokote ninyo pagmamalabis sa mga taong mabababa. Diba? Opo. Huwag kayong magagalit sa akin kasi ako, sinasabi ko lang yung tama. Then ako, tinuruan ako ng tatay ko, yung tama lamang, yung hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa. O kung tinatamaan man kayo sa sinasabi ko, problema niyo yan. I-mindset niyo, i-isipan niyo. Diba? Hindi naman kayo pinalaki ng nanay at tatay yun na maging bastos na katulad nitong Vice President natin ngayon. Diba? Oh. Okay, magagalit sa akin. Peace tayo. Ako, kapag nakita ka ng mga DDS niya, ibabash ka. Sanay na ako, Mac, 5 taon ako sa SOCMED, na-experience ko yan. Pero sabi ko nga, karapatan din naman ng tao na mabigay ko yung bagay na, diba, yung in my own little way, ma-share ko yung tama lamang. Hindi ko hinagad na tumakbo, hindi ako nagbablog. Ako yung tumutulong lang sa kapwa ko, alam ni Mac Pablo. Simple lang ang ano ko. Gumutulong ako sa gobyerno natin na magbigay ng konting makakain lang ng mga taong bayan sa atin. Mga maliliit, may hirap, puro sa mundo po. Yung mga taong, mga batang gusto mag-aral, nagbibigay po ako ng mga konting mga libro, notebook. Diba? So, lang. Kaya kung ibabas ninyo ako, tingnan nyo yung sarili ninyo. Kung kayo ba'y nakatulong sa kapwa nyo bago nyo ako bash. Dahil ako, marami akong proof na ipakikita sa inyo. Baka kayo, sampaling kayo ng katotohanan. Di ba? Opo. Dahil yun lang naman. Si Kuya Alpa po, ayan. May nagtatanong sa baba kung sino daw po kayo. Si Kuya Alpa Romeo po, ayan. Ate SG. RJTF at Ate Rhea, shoutout po. Nagkasama kami ni Macmac ng panahon ng pandemic. Opo, ayan. Laban po kami dahil alam po namin ng isang taong nakakatulong, ipaglalaban po namin yan ng patayan o dito sa SOCMED. Pero nagkamali po. Doon po kami nagkakilala ni Macmac sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Paparehas po kami nararamdaman niya. Gusto lang namin makatulong sa kapwa. In our own little way, Macmac, di ba? Si Macmac sa ganito, sa pamaraan ni Macmac, yung paglalahad ng katotohanan, yung pagtatama sa mga baluktot na kaisipan ng mga DDS shit na yan. Di ba? Mga balimbing. Yan lang naman ginagawa ng Macmac Pablo. Nakita ko ang pagbablock ni Mac, nag-umpisa yan sa di ba? Sa Malaysia. Opo. Huwag kayo magagalit kay Macmac kung ang baluktot ninyong isip, nakabaluktot. Tinatama kay ni Macmac. Di ba? Alam ko maraming galit kay Macmac ngayon. Pero ano lang to, nasa tama lang. Tama lang kami. Bakit ako kay Macmac? Tama lang. Diba? Paglaban nyo yung gusto nyo ipaglaban. Kung naaayon para sa inyong paniniwala, tingnan nyo na lang. Simpleng bagay lang. Ako, nakakaintindi ako. Tingnan nyo kung tama yung ginawa ni Vice President, yung ipinaglalaban ninyong Vice President at mga Duterte. Tingnan nyo, itong anak. Wag na muna yung tatay, itong anak na nagsalita, tama ba na bastusin yung patay na presidente ng ating bayan? Naging presidente. At maraming napagawa at naiambag, napausbong niya ang ating bayan nung kapanahunan niya. Di ba? Tama. Kasi maraming nag-iisip yun, masamang tao si Marcos, masama. Hindi lang na-control ng Amerika yung utak ni Marcos. Kaya gumamit ang Amerika ng maraming bagay para patalsikin si Marcos. Diba? Tama po. Ninoy Aquino, sila naman nagpapatay niya. Sila Danding Cuangco. Sila may alam niya. Nga po. Yun ang mga ano niya yung pinsan nila, isinisi ngayon kay Marcos. Kasi mainit ng time na yun Andun ka sa Malacanang, witness ako noon. Ikinakwento sa akin ng tatay ko nangyayari. Nag-away pa yan si Imelda at si Marcos dahil na pagkakapatay kay Ninoy. Walang alam si Marcos sa bagay na yan. Wala.
idiniin lang sa ating kaisipan na maninoy ako at aking na government noon na ang may kasalanan si Marcos pero wala talagang kasalanan. Kaawa-awa. Gusto lang naman ni Marcos na pausbungin at payamanin ng ating bayan noong panahon na yun. Yun yung katotohanan. Maniwala kayo sa saksi ko ang Diyos yun. Yun lang ang saksi, ang Panginoon Diyos. Gagamitin ko sa pagkakataon na to. Dahil maliit pa ako nun eh. Diba? Siguro kung maliit pa ako noon hanggang ngayon, mapapaniwalaan niyo ako. Dahil ako mismo naririnig ko sa Malacanang. And on that time, yung Malacanang noon, inaayos namin yung flooring yan. Hindi pa kami tapos nun. Nagkaka-problema nito. Yun lang yun. Okay? Karap talaga kakwentuhan ni Kuya Alpe. Mac, marami kasi Mac na marami tayong hindi alam ninyo kasi kayo mga huli ng umusbong sa mundong ito. Kaya marami kayong dapat malaman. Hindi basta makikita niyo sa vlog paniniwala. Hindi. Kayo mismo gamitin niyo yung sarili niyo. Yun tama lang. O nakita niyo to nagba-vlog sarili niyo tanungin niyo tama ba itong pakikinggan ko? Pag-analyze kayo, huwag basta maniniwala sa mga vlogger na puro lang mga paninira sa gobyerno. Tandaan niyo po, 30 million po yung bumoto kay Bongbong Marcos. Taong bayan mismo. Kaya taong bayan ang susundin natin. Kasama po ako sa taong bayan. Kasama po ako sa mahihirap. Hindi po ako dito, politics, hindi po ako papasok ng politics. Alam ni Makmak yan, ever akong gagawin ko yan. Pero yung tumulong sa kapwa ko, okay na sapat na sa akin. My own little way. Sa pagtulong, pagmamahal sa kapwa. At pagtatama ng diba? Ang sarap kaya yung mga politiko, kuya Ayun nga sabi, marami nagsasabi. Kita nyo, doon lang ako sa channel ng mga kasamahan ko. Doon lang nag-i-stay, doon lang kami nag-i-stay. Minsan nandiyan kay Makmak. Tumutulong ako, nagpapaliwanag din sa tao. Kasi yung pagpapaliwanag, yun napaka-importante, yung malaman ng katotohanan. Hindi para linglangin kayong lahat dito sa komensyon. Yung totoo lamang. Mahirap po manlinglang. Hindi po namin gawain yung manlinglang, manloko, para lamang sa palipad, para lamang sa views. Diba? Gagawa ka ng content na alam mo naman sa sarili mo, nakuha mo lang yan, hearsay. Inadapt mo, kinontent mo, hindi mo naman alam yung katotohanan. Ganun po nangyayari ngayon eh. Nabibig yung mga yan ng maling info. Diba? Mislead ang information. Totoo po yan. Maraming abogado na rin din sa SOCMED na alam niyo itong mga vlogger na to, nautusan lang ito magtinda bumili na suka sa tindahan, naging abogado na ng SOCMED. Mayroong mga drawing pa rito sa SOCMED. Pero inyo, ginagawa lang kayong tanga. Huwag po kayong magpakatanga, mga kababayan. Gamitin niyo po yung pinag-aralan niyo sa eskwelahan. O yung aral na lamang yan. Tama lamang sa isang Pilipino. Hindi po yung sobra. Huwag po kayong magpalinlang sa mga nautusan ng mga vlogger niya sa bumili lang ng suka. Diba? Wala ho mga alam yan eh. Alam lang niya, humingi lang ng mga chismosa rin yan eh. Diba? Di nga, di ba, Mac? Pero, pag nandiyan yung problema, tingnan nyo, tago na ng tago yung mga yan. Hindi nyo na makikita, hindi nyo makakilap. Kasi andyan yung problema eh. Pag may demand ng tao, yung mga yan. Malalakas lang ang naman buraot dito, pero pagdating sa realidad, tago na yung mga yan. Hindi na nila kayang harapin. Mapakaawa na yan. Yan yung mga... si Danat Bay, kuya, na-demanda na dahil dun sa sedition. Naloko rin ako niya. Kala ko, totoong tao yan. Nung binigyan pala ng pera, mukha palang pera yan. Si Banat Bay, nako. Okay kasi pangalan ito, si Dadang Baculaw. Masasama rin sa demanda eh. Inciting to sedition, obstruction of justice. Tingnan nyo ha.
Hintayin nyo, magtatago na yan, hindi na lalabas siya. Nagmamakaawa na yan. Nagbabago na ng kanyang tema. Kasi kailangan talaga sampulan yan, Makit. Kailangan talaga ipatas. Kasi ang ginagawa nyo para kayong si Sara Duterte. Si Sara Duterte, nakaupo na eh. Kayo pang hindi nakaupo, nagyabang na kayo sa tao. O, di harapin nyo ngayon yan. Dahil tutulungan namin yan, para sa amang sa bagay na ganyan. Ipatupad yung batas. Yan lang naman hihilingin namin sa gobyerno. Ipatupad natin yung batas. Sampulan ang dapat sampulan. Para na sa tibay ng katarantaduhan ninyo, maalis na lipunan. Salot kayo ng lipunan. Pero nagbabalita kayo, nagtatrabaho ang ating mga kapulisan, babanatan nyo. Bakit kayo ba nagpapasahod sa mga pulis? Hindi, di ba? Taong bayan kami lahat. Hindi lang kayo ang nagpapasahod, kami rin. Magtanong kayo sa taong bayan, kunin niyo yung pulso ng taong bayan. Kung karapat dapat bang durugin niyo kung gusto. Di ba? Tama po. Kayo mga vlogger kayo. Tama lang. Kaya sila nadali ng kaso ni General Torre. Sinampahan sila ng kaso. Ino-obstruct nila yung yung paghahain ng warrant of arrest kay Buloy. Nandun pala sa loob talaga ng KOJC. O, di nadali sila ng kaso. Namnamin nila yan. Yung isa nga nagmamalaki. Ang laki daw ng kinita niya. Ayos yun, malaki kinita niya kasi doon sa loob ng kulungan, mahal ang sigarilyo doon, mahal ang alak, mahal ang pagkain. Bili mo sigarilyo doon, parang 100 ang isa. Total naman, banat ba Manila City Jail naman ang babagsak mo, pabibisita na lang kita kay Mocha doon. 3rd District na naman. Doon ka na lang bibisitahin ni Mocha. Tama-tama yun. Hindi na maghihirap si Mocha mag-travel. Doon kayo mayayapang kayo para kala nyo naman. Kaya nyo daragin yung nakaupo. So, dito ba kayo? Mga Superman ba kayo? Tao lang kayo. Arepas lang naman tayong kinakain dito eh. Huwag kayo astang superwoman dito sa Stockmed. Bunga nga yan malakas. Pero wala ka sa gawa. Diba? Yan nga po. Mas gugustuhin ko na yung taong maliliit kaysa yung kayo nga naturingan, pinagkatiwalaan kayo para magsalita. Di ba? Pero ginamit niya sa pera. Pinagkakitaan. Yun lang naman eh. Di kumita ka na ngayon. Yan ba'y sasapat na yan sa laban mo sa kaso? Gobyerno ang kalaban mo. Maraming pera. Pera ang gobyerno. Tandaan mo. Yun nga po. Ikaw, nagamit ka na. Hindi ka na nila kailangan sisibakin ka na. Kasi wala nang may tutulong. Hindi ka na pwedeng bumanat ngayon kasi may soft lang ka na eh. Ngayon, paano realidad? Kung nagkapera ka nga, sabihin natin, yan ba'y sapat sa habang buhay mo? Pag nakulong ka, makakapag-vlog ka pa ba sa loob ng kulungan? Hindi na. Mindset nyo kasi. Di ba? Ang taong bayan, tanungin nyo kung mahal kayo ng taong bayan. Yung pinaglaban nyo, pero sa 30 million ba kuha nyo o hindi? I think baka mga 1,000 lang siguro nakukuha nyo. Di ba, Ma? So, tama po. Alam nyo, kasi hindi nyo iniisip yung future eh. Ang iniisip nyo yung ngayon, makabanat kayo ngayon sa mga tao, sa mga nakaupo sa gobyerno. Ngayon, tatrabahuin kayo ngayon. So, ang impact niyan, mararamdaman yan, darating sa inyo. Kasi hindi kayo tatantan, gobyerno, pulis pa naman ang nagdemanda sa inyo. Nga po, si General Torre. Kahit sabihin mo, 10 bodyguard mo, kung si Kibuloy nga, ilang libo yung nandun, may nagawa ba? Wala. Para to para sa inyo, kahit bulldozer, gigibain niya ng gobyerno para lang magpatas. Diba? Kung si Mayor, si pangalan, Isko Moreno, inasitilin yung bulldozer, kayo pa kaya? Anong tibay ninyo? Asa ng pagiging matibay nyo pag dumating yung warrant to para sa inyo? Kukuha na ba kayo ng padrino? Kaya nagmamadali kayo ngayon si Sara Duterte, maging
ipalit na para makuha ninyo yung bagay niya. Bago mo po eto, tanda mo ba, Natbay, ako may naririnig ako. Maghanda ka na. Hindi pa nakakaupo yung bata mo, yung inaasahan mo, paghihimas ka ng rehas na bakal. Tanda mo yung sinabi ko yan. Ramdam ko na, naaamoy-amoy ko na. Beware, awareness sa'yo. Kung ako sa'yo, gumawa ka na ng bunker sa pinakailalim at doon ka na tumira, huwag ka nang lalabas doon. O kaya naman, maghukay ka na ng 6 feet below the ground, mahimlay ka na. Dalawa lang pagpipilian mo. Maghimas ka ng rehas o mahimlay ka na sa 6 feet below the ground. Maghukay ka na. Ibaw mo lang sa sarili mo. Wala ka nang tataguan. Dahil taong bayan na mismo, gobyerno na ang kalaban mo rito. Hindi taong bayan, hindi vlogger. Tama. Kami, gobyerno, ang binaboy nyo, gobyerno, diyan ka magbabayad sa kanila. Kami, wala kami. Magagawa rito. Nagsasalita lang kami. Pero susuportahan namin ng gobyerno para lamang ipatupad ang batas sa iyo. Yan ang mararamdaman ngayon. Paghihimas ng rehas na bakal. Yung tibay mo noon, ipakita mo kung paano ka. Titingnan namin kung paano ka maghihimas ng rehas na bakal. Nalalapit na yan. Amoy na amoy ka na. Ano nga po, Kuya Alpa, ito nga yung kumbaga, siya na mismo ang nagsabi sa kanyang vlog na si Kibuloy, bulaang propeta. Ginagamit ang relihiyon para sa pansariling interes. Tapos, magulat-gulat tayo, bigla na lang siyang naging pro Kibuloy, kumampi na kay Kibuloy at sumama pa dun sa SMNI. Naging news anchor pa siya doon. Meron pa silang programa doon, 3 itlog. Kasama si Dadang Bakulaw. Diba parang, teka, sinabi mo sa mga tao, bulaang propeta yan. Tapos ngayon, bigla kang sasama dyan sa programa niya. Anong klase kang tao? Wala. Kasi, siguro dati, natatandaan ko yung bulaang propeta pa yun, di ba? Diba? Ngayon, ang tanong na lang namin, magkano ba? Meron si Makmak, magkano ba? Tapos na. Pero pananagutan mo pa rin yung ginawa mo, pambababoy sa gobyerno. Yun. Doon. Never. Kaya mo kaming takasan, kaya mo kaming babuyin, pero ang gobyerno ang hahabol sa'yo. Doon ka malilintikan. Useless na babuyin mo kami dito sa Sokmet. Ano na yan? Nginunguya-nguya lang namin yan. Pero yung ginawa mo sa batas, legit yun. Tunay yun. Batas ang kalaban mo. Diba? Demanda inabot Diba? O i-vlog, banat ka pa. Matibay ka Diba? Banata mo yung nasa gobyerno. Yung nagtatrabaho, yung ang taong bayan ang nagpapasahod, hindi ikaw. Tandaan mo lagi. Lagi mo i-mindset, banat bay. Hindi ikaw ang nagpapasahod. Kami rin naman. Sila Makmak, sila